One Apoti Ghost Project tayo. Completed namin dito di napalabas nga taw-tawan nga flood control projects tayo. Kinhalos aming nga projects tayo pag completed. Ang naging pahayag ng kongresista ay naging taliwas sa impormasyong lumabas galing sa sumbong mo sa Pangulo website kung saan mayroong di umanong 5 mga ghost flood control projects ang nadiskubre sa probinsya ng La Union. Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta kagad tayo mga kababayan. Mayroon tayong nakakagulat na balita ngayon mga kababayan. Itong nadiskubre dito po sa La Union. Dahil sa mayroon pong nadiskubring 5 flood control ghost project mga kababayan. Ito'y napanood ko yung video ito sa isang page na nagngangalang Diego Silang. Hindi ko alam kung gaano po katotoo ito. Pero batay sa report mga kababayan, eto po, basahin ko po Pagkatapos ay panonoorin natin yung video mamaya. 5 ghost flood control project sa La Union na diskubre. Mariing pinabulaanan noon ni House Deputy Majority Leader at La Union 1st District Representative Paulo Ortega ang balitang mayroong ghost project na nadiskubre sa kanyang nasasakupang distrito sa La Union. Nitong buwan ng Setyembre, humarap si Ortega sa isang press conference at mariin niyang itinanggi ang balita patungkol sa ghost flood control projects sa kanyang distrito. Ayon kay Ortega, lahat ng proyekto sa La Union ay mula pa noong nakaraang taon at completed na ang mga ito. Habang ang mga flood control projects para sa taong 2025 ay kasalukuyan pang isinasagawa at nagpapatuloy. Ang naging pahayag ng kongresista ay naging taliwas sa impormasyong lumabas galing sa sumbong mo sa Pangulo website kung saan mayroong di umanong 5 mga ghost flood control projects ang nadiskubre sa probinsya ng La Union. Sa mga larawang makikita galing sa website ng Pangulo, ang naturang mga proyekto ay kinabibilangan ng mga magkakasunod na proyekto ng flood control structures sa iisang bayan gaya ng sa Bukaw, San Gabriel, La Union, kung saan nagkakahalaga ito ng 154 million na mayroong date at completion na Abril 15, 2024 at isa pang flood control structure sa poblasyon San Gabriel, La Union na nagkakahalaga din ng mahigit 154 million. Rehabilitation ng Baroro River Control sa Barangay Dangdanglasan, 1 La Union na nagkakahalaga ng 48 million at mayroon date of completion na Hulyo 28, 2022. Flood control structure na sa Nagsabaran, San Juan, La Union na nagkakahalaga ng 154 million at mayroong completion date na Abril 15, 2024 at ang paghuli at ang panghuli ay ang flood mitigation structure sa Napaset, Luna, La Union na nagkakahalaga ng 82 million at mayroong date of completion na Abril 29, 2024. Ang 5 mga nai-report na ghost flood control projects sa website ng Pangulo ay gawa ng mga kumpanyang iniimbestigahan ngayon sa Senado: St. Gerard's Construction General Contractor and Development Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, at MY Builders Construction. Kung maaalala nitong Setyembre, ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon at Special Advisor to the Independent Commission on Infrastructure at kasalukuyang Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang La Union, kung saan nadiskubre ng grupo ang mga substandard flood control project sa Bawang mula sa
mga reinforcement bars at itsura ng naturang proyekto at klarong-klaro na substandard. Sinabi ni Mayor Magalong na maraming proyekto sa La Union ang pinaniniwalaang claim ni Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Ping Lacson ay nanggaling di umano sa mga congressional insertions at hindi galing sa 2024 original DPWH budget. Sa ngayon ay hinihintay na ang magiging paliwanag ni Representative Paulo Ortega, mga DPWH official at lokal na pamahalaan patungkol sa mga natuklasang ghost projects na mga ito. At dahil dyan mga kababayan ay panonoorin natin ng sabay-sabay ang bidyong ito. Mariing pinabulaanan noon ni House Deputy Majority Leader at La Union 1st District Representative Paulo Ortega ang balitang mayroong ghost project na nidiskubre sa kanyang nasasakupang distrito sa La Union. Nitong buwan ng Setyembre, humarap si Ortega sa isang press conference at mariin niyang itinanggi ang mga balita patungkol sa ghost flood control projects sa kanyang distrito. Ayon kay Ortega, lahat ng proyekto sa La Union ay mula pa noong nakaraang taon at completed na ang mga ito, habang ang mga flood control projects para sa taong 2025 ay kasalukuyan pang isinasagawa at nagpapatuloy. Abot ghost project tayo. Completed namin dito di napalabas nga taw-tawon nga flood control projects tayo. Kinhalos aming projects tayo pag completed na. Ang naging pahayag ng kongresista ay naging taliwas sa impormasyong lumabas galing sa sumbong mo sa Pangulo website kung saan mayroong di umanong 5 mga ghost flood control projects ang nadiskubre sa probinsya ng La Union. Sa mga larawang makikita galing sa website ng Pangulo, ang natura mga proyekto ay kinabibilangan ng mga magkakasunod na proyekto ng flood control structures sa iisang bayan gaya ng sa Bukaw, San Gabriel, La Union, kung saan nagkakahalaga ito ng 154 million pesos at mayroong date of completion na Abril 15 taong 2024 at isa pang flood control structure sa poblasyon San Gabriel, La Union na nagkakahalaga din ng mahigit 154 million pesos. Rehabilitation ng Baroro River Control sa Barangay Dangdangla, San Juan, La Union na nagkakahalaga ng 48 million pesos at mayroong date of completion na Hulyo 28 taong 2022. Flood control structure sa Nagsabaran, San Juan, La Union na nagkakahalaga ng 154 million pesos at mayroong completion date na Abril 15 taong 2024. At ang panghuli ay ang flood mitigation structure sa Napaset, Luna, La Union na nagkakahalaga ng 82 million pesos at mayroong date of completion na Abril 29 taong 2024. Ang 5 na report na Ghost Flood Control Project sa website ng Pangulo ay gawa ng mga kumpanyang iniimbestigahan ngayon sa Senado na St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at MY Builders and Construction. Sinabi ni Mayor Magalong na maraming proyekto sa La Union ang pinaniniwalaan sa claim ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Ping Lacson ay nanggaling di umano sa mga congressional insertions at hindi galing sa 2024 original budget ng DPWH. Sa ngayon, hinihintay na ang magiging paliwanag ni Representative Paulo Ortega, mga DPWH officials at lokal na pamahalaan patungkol sa mga natuklasang ghost projects na mga ito. So yun po yung video mga kababayan, napanood po natin yung report na ito. Ito po ay mula po sa sumbong mo sa Pangulo website, yung mga ibinigay na report at nakuha natin yan sa page ng Diego Silang. Hindi ko alam kung sino po ang admin yan pero dyan natin nakuha. Hindi naman natin sinasabi na ito ay totoo pero batay doon sa mga video na pinakita mga kababayan ay nakita naman natin yung kalagayan ng mga sinasabing flood control projects na yan. Bueno mga kababayan, hihintayin po natin yung magiging tugon nito ng ating congressman dito sa 1st District ng La Union na si Congressman Paulo Ortega tungkol sa bagay na ito mga kababayan. Gusto lang namin i-share sa inyo sapagkat mga kababayan tayo po kasi ay taga La Union.
Ayaw naman natin na magiging ganito ang imahe ng La Union. Kung totoo po ito, dapat may managot dito mga kababayan. Opo. Opo. At kailangan pong mag-ukol ng investigasyon tungkol sa bagay nito sapagkat hindi po basta-basta kung nakita ninyo at narinig ninyo, napanood ninyo yung mga halaga ng mga projects na yan, halos pare-parehas 154 million. Hindi naman po maliit na halaga yan mga kababayan. Malalaking halaga po yan na kung sana ay nagamit sa tama, pakikinabangan ng ating mga mamamayan dito po sa La Union. Beno, kayo po ang nakakalam. Nakita nyo po yung video, napanood nyo, narinig nyo. Mga kababayan, lagi namin sinasabi po ito. Kayo po ang huhusga. Ang mga kababayan po natin ang huhusga tungkol sa bagay na yan. Hanggang dyan lang ang aming maibabahagi po sa inyo mga kababayan. At muli po ang inyong lingkod, Just Vlog. Bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw. Anumang oras po ninyo mapapanood ang video ito, saan man po kayong lugar naroroon. Mga kapatid, na patuloy po na tumatangkilik at nanonood po sa amin sa ating munting programa. Happy Thanksgiving po sa inyong lahat mga kapatid. At lagi po kayong mag-iingat.